no? Maganda nga matuloy niya nang makita ng House of Representatives kung sino ang mga witnesses ng ating Vice Presidente. Masya-shock sila. Yung sinabi niya ang there'll be bloodbath, sa tingin ko magugulat kayo sa mga witnesses na kanyang dadalhin. Kabagabag kasi March 8 yan, ilang buwan na, ngayong natapos na yung investigasyon, at balita ko may karugtong pa yan, ngayon tayo nagtataka ano nangyari dito. 'Di ba? Tapos Admar, papunta siya ng Amerika. Hindi ko maalis sa isip ko ano kaya itong nangyari, bakit na-release yung information na yan. Pero lumalabas wala namang impluwensya ang Washington DC dyan sa report na yan. Malacanang seal ka, may PCO seal ka, may Philippine flag ka. So, ang sinasabi mo ay hindi sa ayon kay Attorney Castro. Ang sinasabi mo ay ayon sa Pangulo. 'Di ba? Ine-echo mo yung sinabi ng Pangulo. Ino-echo mo yung programa, yung policy, yung activities. Hindi ka nandyan to blame. Kaya nga ako parati kong sinasabi, this is the lowest point of presidential communication. Kasi binabalahura niya lahat ng hindi sumasang-ayon sa kanya. Admar, alam mo, yan yung nakukuha natin pag naglulubid-lubid ng buhangin. 'Di ba? Ang sinungaling pag naglubid ng buhangin, wala kang ginagawa to elaborate and make a transparent explanation on what really happened. So March 8 yan, ngayon ay July anong date na ngayon? July 14. 'Di ba? So ang tagal-tagal na niyan, bakit pa hinintay na lumabas lahat 'yan? Kasi kung sana nag-explain na nung umpisa, at maraming explanation, napakagaling naman nilang mangisda, napakagaling nilang magtanim, napakagaling nitong administration na ito na lumusot sa lahat ng balakid na nandyan sa daan nila. Ang punto lamang dito, babalik ulit tayo dun sa ligang batas. Public office is a public trust. So, balikan natin yung mandato. Kasi ngayong napangalanan siya, napakahirap mong sabihin hindi totoo ang dokumento na galing mismo sa Amerika. No, wala naman tayong persuasive factor diyan na baguhin o ano, pero nakakagulat 'yung nangyari. Kaya mo pwedeng iduktong doon sa ginawa nila kay Presidente Duterte. Ganun din yung nangyari ngayong umaga. Saan ka naman nakakita? Pumutok yung balitang yan ng almost madaling araw na ng linggo. Tapos sige, ang ugong ng linggo, walang nag-e-explain. Pagising natin kaninang umaga, bumulaga sa atin si Secretary Gibo. No? Ano ang ibig kong sabihin? Itong administration na ito, napakagaling. May PhD sa diversion. No? Magda-divert sila imbis na i-explain sa public. Bakit kailangan i-explain? Kasi asawa ka ng Pangulo. Yun na lamang mandato na ibinigay ng taong bayan sa iyong asawa, dapat yun halagahan nila. Kaya ako nalulungkot dahil March 8 pa yan. 'Di ba? March 11 yung kay Presidente Duterte. Lumabas yan ng July 13. July 14 may diversionary tactic. At makikita mo, napakalalapit yung biglang may ibang balita na para baguhin yung naratibo. So ako, binasa mo yung galing kay former Ambassador Bobby, no? Na nakapangalan siya dyan. Unang-una, klarado na parte si Ginoong Tantoco ng official entourage. Kasama siya doon. Pangalawa, pinangalanan si First Lady
sa isang dokumento ng isang banyagang bansa. So paano mo yun hindi i-explain sa public? So napakagaling naman nung kanilang press briefer na lahat ng by default si Duterte yan. Nung naipit na, kukumban na. O bakit hindi nila ito? Ito ang number 1 na storya. Paano mo yan sasagutin kung hindi nila ina-acknowledge na problema yan? Parang wala din yatang press briefing si Yusek Claire today. Yeah, ang balita ko walang nangyari. Sa tingin ko hindi si Yusek Claire ang dapat magpaliwanag doon kasi kung gagamitin nila si Yusek Claire, hindi na pinaniniwalaan si Yusek Claire ng taong bayan eh. Kaya nga ang parati kong sinasabi, pag-aralan doon sa mga tao sa Malacanang, pag-aralan nyo ang pagdaus-us ng numero ni Pangulo. Kasi yung pagdaus-us niya nung panahon ng kampanya ay dahilan sa nag-introduce sila ng isang extraneous variable. Sino yon? Si Yusek Claire. So, kailangan ngayong gawaan ni Presidente na aksyon ng aksyon kung saan siya pumupunta, di ba? Kung ano-ano ang ginagawa para maipakita sa tao na ako'y nagtatrabaho. Umabot nga dun sa punto na hindi na siya nakakatulog at kailangan niya ng ilang oras para sa catnap. Yung mga ganyan, nakakalungkot dahil parte ang mainstream media sa propaganda. Opo, at muli na namang umugong yung panawagan talaga na magkaroon ng hair follicle drug test dito nga, no? Prof, kumbaga umiikot na naman ito. Oo, sa tingin ko ibabalik ng taong bayan, pero napakahalaga na yung first family akuin ang responsibilidad and once and for all itigil na nila yung hindi pagtugon sa tanong ng bayan. Ang bayan na nagtatanong, hindi yung kritiko. Hindi na ako. Hindi na yung kung sino pa diyang ibang kritiko. Pero ang bayan na nagtatanong, pwede ba mag-hair follicle test yung buong first family? Para lang maibsan yung pag-iisip natin na nako, ang nagdidesisyon influence ng cocaine at ang kasama niya sa kama na usually yun ang hingahan niya ng anong nangyari sa kanya sa buong araw ay gumagamit ng cocaine. Napakahalagang i-address mo yan kasi dun sa report na binasa mo nakapangalan doon ng First Lady. Pwede naman nilang palusutin na ako'y nag-first aid, ako'y tumulong. Pero walang ganong pag-i-explain. Bagkus ang naratibong lumalabas ay pareho lang daw ng hotel at of course asawa siya ng isang may function sa Malacanang. So yung mga ganyan, madali mo sanang explain sa publiko kung nagsasabi ng katotohanan. Sabi nga dito ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon, and I quote, "A next step ay i-hair follicle test lahat ng kasama ni Tantoco sa US. Dapat US gagawa para walang pressure." Tapos, which is ang nabanggit natin na mga pangalan dito, kasama yung pangalan ng unang ginang pagbabatayan natin itong dokumentong pinost ni Bobby Tiglao. Oo, tsaka Admar dun sa report, parang ang feeling ko hindi alam ng mga pulis na siya yung first lady. Kasi walang designation. The first lady married to wala. Sinabi ni walang attorney. It's just yung pangalan niya. Plain so lang. Very neutral yung pagkakalista. So kung hindi mo alam kung sino siya, walang importansya. Kaya madaling kasi sa California pati napakadaling mag-request ka ng ng information. Yaan ang balita ko, nababayaran, bibili ka ng kopya pero readily accessible. So
nakakalungkot kasi nabasa mo yung pangalan ng iyong First Lady. Kung ikaw ay maka-Marcos, hihingi ka ng explanation. Kung ikaw ay maka-Duterte, ang sasabihin, di tama si Vice Presidente, di tama yung ibang nagsabi, di ba? Di tama na humingi ng hair follicle test. Ganun lang, alam mo, wala kasing iba pang panig na titingnan mo. Simula pa ng eleksyon at pagkatapos ng eleksyon, talagang defined na. Ngayon, 3 kasi nandyan sina Senator Bam at Senator Kiko. Diba? Kung sa kanila hindi alarming yan, nakakalungkot kasi dapat magsalita ang mga senador at ang mga kongresista na enough is enough and let's just get things done properly. Kasi kung titingnan mo, paano ka magiging halimbawa ng leaders? Lalo na yung mga batang nanalo lamang first term, pagtingin mo ang pinag-uusapan, cocaine, paano ang Pilipino titingin sa'yo? Tuwi na lang tinitingnan ang official family, iniisip mo, tama kaya ang naging desisyon niya? Tama kaya na nakakatulog siya ng maayos? Tama kaya ang mga pinagsasasabi niya? So, napakahalaga nun kasi yung addiction na nakikita natin, hindi na yon private eh. Kasi sinasabi ng iba, it's a private matter. No, it is not a private matter. It is a public matter. Because he decided to run as president at nanalo siya. At meron tayong batayan sa saligang batas kung paano ang Pangulo at kasama na doon ang first family ay dapat gumanap ng kanilang katungkulan. Yun lang ang nakakabagabag kasi March 8 yan, ilang buwan na, ngayong natapos na yung investigasyon, at balita ko may karugtong pa yan, ngayon tayo nagtataka ano nangyari dito. 'Di ba? Tapos Admar, papunta siya ng Amerika. Hindi ko maalis sa isip ko, ano kaya itong nangyari? Bakit na-release yung information na yan? Pero lumalabas, wala namang impluensya ang Washington DC dyan sa report na yan. So, very telling kasi July 20 siya aalis papuntang Amerika. Ang pagkasabi it's an official visit. So maraming kasama dyan sa official visit na ganyan at maraming protocols na gagawin. Ayaw naman nating mapahiya ang Pilipinas dyan sa ganyan. Opo, baka siguro kaya wala pa tayong tugon mula sa, lalo na sa palasyo, dahil hindi kasi Duterte yung involved. Pag Duterte kasi mabilis eh. Kumbaga, meron na agad na mga terms na gagamitin para doon ipupukol. Pero pag concerning dito sa administrasyon, medyo tatahimik. Tapos may bigla na namang ganap sa West Philippines. Tama ka dyan, Admar, di ba? Katulad na lang yung mga sabungero na nakita daw ang mga buto sa Taal. Total, ngayon, ang mga nagtitinda ng isda sa Batangas, medyo nagdadalawang isip pagkatapos may nagsabi ng eksperto na bovine bones daw yon at merong nagsabi mangingisda na hindi, yan ay lilalagyan namin ng pabigat, yan ay pakain namin sa mga isda. So, biro mong napaglubid-lubid na naman ang buhangin at kinunek sa war on drugs. Paano ang pagkakawala ng mga sabungero involved sa war on drugs? Nagbebenta ang sabungero ng drugs? At kinabit ka agad kay Duterte. So makikita mo, 3 taon na consistent sila sa naratibo na i-blame mo kay Duterte. Parang maling-mali naman yata yung ginagawang yan. Kasi parang lumalabas, hindi nakakatakbo itong administrasyon na ito kung hindi nila babanggitin ang Duterte. Oo nga po, no? Dito alam naman natin, no? Kumbaga may tuturing din na public
figure, itong si Liza Araneta Marcos, though hindi siya hinalal pero meron siyang trabaho. Actually nga, sabi nga ng iba, baka siya nga yung presidente daw eh. Pero kumbaga, needed niya ng side niya kasi wala pa talagang galing mismo. Kasi imbis na magkaroon ng kasagutan doon sa mga issue na ito, mas lalong dumarami yung katanungan. Every time na merong pahayag, tapos ngayon, hindi pala nagtugma. So, magdadagdag na naman, parang hindi nagtugma yung pahayag ni Claire Castro dito sa resulta ngayon. Kasi sabi, fake news daw eh. Di ba? Galing kay Vice President Sara Duterte. Yun pala, lumalabas na dyan ngayon ang nagpapakaling fake news noong sinabi nila na fake news lang itong issue na ito, no? Pwede naman siguro siyang magpa-interview sa podcast ni Katunying. Meron naman yan silang podcast every weekend din yata sa Malacanang, Prof. Malu. Oh, alam mo, in fairness kay GMA, nung nagsabi siya ng I am sorry, maraming against doon. Hindi mo makikwel ang questions, pero nagsabi siya. No? Napakahalaga yung mag-address ka sa nation. Hihintayin pa ba natin ang State of the Nation na alam naman nating tayo naghahanap tayo ng ano bang nagawa. Tingnan natin. I mean, we're even being lenient with the president. Kaso yung ganitong usapan na droga sa Malacanang, paggamit ng droga na naka-occupy sa Malacanang, iyan ay isang pagyurak sa mandato ng tao. Hindi ka nahalal dahil magaling kang gumamit ng droga. At hindi natin nalaman, at nalaman siguro natin too late, na totoo pala. 'Di ba? So tayo naghahanap na lamang tayo ng eksplanasyon. Nagkaroon ng Senate hearing dyan, maraming lumabas na justifying. At the end of the day, it's the mandate of the people that he should value. And that goes with the First Lady. Hindi tayo nagkaroon ng First Lady na talagang 24/7 na re-report ko anong ginagawa. Siguro iba yung media terrain ngayon compared nung panahon ng kanyang tatay. Pero, you don't get any power from the people. It's a power that emanates from your husband. So if the wife does not want to be accountable and be transparent, naapektuhan rin yung asawa. So imaginein mo, paano ang tingin ng tao sa'yo? Paano kayo tinitingnan ang pamilya mo? Nakakalungkot yun dahil respeto ko yung mga Ilocano, no? na nagsasabi na propaganda lamang yan, fake news yan. Pero ngayong ito, alam nila kung sino ang Pangulo. Alam nila kung sino ang First Lady. So sana ako nakikiusap, no? Na magpa-hair follicle test kayo, and once and for all, that will settle the matter. At kung talagang napatunayan na kayo mag-positive dyan, siguro as a Filipino, it is better that you either step down or take rehab and let the Vice President assume the presidency while you're taking a rehab. Di naman, these days, importante yung kalusugan ng tao dahil kasama doon yung pag-iisip ng tao. Mahirap maging Pangulo. There are decisions that you need to make. It's a very lonely job. And imagine if you are taking illegal substance and really there is addiction, napakahirap mag-decide. At hindi lang ho yun buhay ko. Buhay ho ng 100 million Filipinos. Opo. Dito tayo kay Vice President Sara Duterte dahil sa nakalipas na 3 taon, which is nakalipas na 3 taon pa naman yung administration na ngayon, pinakamataas na grado ang nakuha niya mula sa COA doon po sa paggastos ng kanyang
unmodified opinion. Kumbaga, hindi lang siya parang kung sa ordinaryong tao parang negatibo siya. Pero yan po yung kumbaga walang question, no? Tama ang paggastos ng ano. Ano pong masasabi niyo rito? Sa kabila nito ng 3 taon magkakasunod, patuloy pa rin yung pag-iit nila. Nakikita ko pa rin yung mga termino sa mga comment section, sa Lustay, alam mo na yung Lustay, Sara Lustay, Shrek, yung mga ganun pa rin na sabi ko, hindi pa ba natapos yung yung sa PR na ganyan pa rin yung termino. Pero ito, ang tingin niyo po ba kasagutan na doon sa mga tinatanong kung meron nga bang nilustay na pera sa hindi tama ang Pangulong Pangulo, yung Office of the Vice President, Prof? Alam mo, Admar, yun nga ang hindi ko maintindihan no? Kasi COA na nagsalita. Ang sabi nila, hindi porke may ganyan na ruling ang COA ay ligtas na siya, na wala na siyang dapat isagot. Alam mo, sa saligang batas natin, tanging COA ang nag-audit, hindi ang House of Representatives, hindi si Congressman Joel Chua, no? So kung nag-rule ang COA at nakita natin ang proseso, di ba nung una hindi naman yang, lalo na itong third year, hindi ka agad nagbigay yan dahil may mga kakulangan, may mga resibong kailangang isubmit, may kailangang i-identify ang Office of the Vice President, at hindi lamang yan ang Office of the Vice President ang ginaganyan. Magmula national hanggang local, nasasubject dyan sa prosesong yan na i-complete mo yung documentary requirements ng COA. Nung na-complete at nag-render ng kanilang opinion, sinasabi hindi ibig sabihin malinis. Hindi ko alam kung ano ang batayan nila. So kung ganun ang nangyari, at gusto pa nilang ituloy yung impeachment, willing naman si Vice President ituloy yung impeachment, pero sandali lang, jurisdiction ang pinag-uusapan ngayon kasi 20th Congress na ito magkro-crossover ba? Kaya ako'y natutuwa nung narinig ko na ang Supreme Court finally acted upon the file, the petition of the Vice President, no? At maganda, very pointed yung linabas ng Supreme Court. Kayo ba ay nabasa nyo ba ang impeachment charges? Pangalawa, ano nangyari dun sa 3 impeachment petitions, no? Pangatlo, nakita nyo ba ang annexes? Pumirma ba kayo at your own free will? So magaganda itong mga tanong ng Korte Suprema, at sana matuloy kasi parang binigyan lang yata ng 10 days no? So ang mangyayari niyan, papatak tayo ng start ng 20th Congress nang masasubmit yung mga katanungan, and at the same time sana mabuksan sa oral arguments kasi maraming Pilipino ang nag-aasam-asam na magkaroon ng ruling ang Supreme Court. So pag nagkaroon ang ruling ng Supreme Court, ang Senado walang magagawa kundi sumunod dyan. So medyo fluid pa yung sitwasyon sa impeachment, pero again, si Vice President is ready to defend herself. I mean, when the summons were given, she responded by a very thick, 300-pager response. So, makikita mo wala siyang tinatago at immediately nakakasagot, no? Maganda nga matuloy niya nang makita ng House of Representatives kung sino ang mga witnesses ng ating Vice Presidente. Masya-shock sila. Yung sinabi niya ang there'll be bloodbath, sa tingin ko magugulat kayo sa mga witnesses na kanyang dadalhin. Oo nga po, na meron pa nga siyang patikim na 2 Intel officer, no? Pero balikan ko lang yung issue diyan sa naging resulta ng utos ng Korte Suprema. Balikan ko lang yung issue doon sa COA report, no? Minsan nang naitanong sa palasyo yung SWS survey. Parang sa survey rin ninyo, marami din na nagsasabi na huwag ituloy yung impeachment, no? Kumbaga tutol sila sa impeachment, no? Tinanong itong yung palasyo dito at sabi niya dito, and I quote,
Again, wala po at hindi makikialam ang Pangulo at administrasyong ito kung magkakaroon man po ng impeachment trial o hindi. Kung ano man po ang sentimiento ng bayan, igagalang naman po natin. At muli ayaw ng Pangulo na maipahid sa administrasyon yung impeachment trial dahil ito po ay nasa kamay na po ng Senado. So kung ano po ang kanilang move sa impeachment trial, nasa kamay nila yan. July 9 na press briefing yan. Tapos, may komento siya, nabanggit mo na kanina, nagkomento siya doon sa COA. Sabi niya dito, and I quote, tama ang pagkaka-report, balanse, pero kung ginamit ng tama, iba pong issue yun. So kumbaga, nag-touch din siya, nagbigay din siya ng opinion patungkol doon sa impeachment na akala ko ba hindi mangingialam. Actually, lagi nilang inuulit-ulit yan. No? Nasa kamay na ng Senado, nasa kanila na. Yet, meron pa rin siyang, kumbaga parang say, dito. Pwede ba siyang magsabi na lang na no comment? Or hindi, para maging consistent naman. Tama ka doon, Adman, no? Hindi ang press briefer by the word itself, brief. Ikaw ay nagbe-brief sa media. Hindi ka nag-annotate o hindi ka nagiging katulad namin na political analyst no, na nag-analyze ng isang sitwasyon. Hindi siya yun eh. Briefing lang siya. So yung komentaryo ka ng komentaryo, at siguraduhin mo yung briefing mo complete staff work. Hindi ka nagwe-wave ng bakanteng coupon ban, no? So ang briefer, ang press briefer by the term itself, nagbibigay ka lamang ng impormasyon sa media. Hindi nga nag-educate eh. Kasi isang key aspect ng briefing is you're educating the mainstream media on the projects, on the promises, on the policies of this administration. Ang nangyayari sa kanya, nag-editorialize siya. So how can that be briefing? At tama ka dun sa sinabi mo na huwag mong isingit yung iyong pakiramdam. Kasi nagsasalita ka, ayan kitang-kita mo dyan. May Malacanang seal ka, may PCO seal ka, may Philippine flag ka. So, ang sinasabi mo ay hindi sa ayon kay Attorney Castro. Ang sinasabi mo ay ayon sa Pangulo. 'Di ba? Ine-echo mo yung sinabi ng Pangulo. Ino-echo mo yung programa, yung policy, yung activities. Hindi ka nandyan to blame. Kaya nga ako parati kong sinasabi, this is the lowest point of presidential communication. Kasi binabalahura niya lahat ng hindi sumasang-ayon sa kanya. Maling-mali yun. At ang pagkabalahura niya, talagang burak. Wala man lang balahura na based on content. Pag tinanong siya ng content, ay hindi ko yan natanong, tatanungin ko ho. So which means, hindi siya nagko-complete staff work. 'Di ba? Ang press briefer, alam mo ang who, why, what, how, when. Kasi 'yun ang bini-brief mo. Both sa public at sa mainstream media. Nagbabasa na lang siya ng script, lahat annotated at editorialized. Maling-mali 'yon. Opo, idagdag ko po kasi minsan ang nabanggit nitong si Senador Mig Zubiri na witch hunt lang itong impeachment kay Vice President Sara. Pero may sagot dito si Yusek Claire Castro, sabi niya, and I quote, bilang isang senator judge, mas maganda po, tama po yung dating sinabi ni Senator Chis Escudero na umiwas sa ganitong klaseng mga pananaw dahil minsan nakikita kung saan sila kumikiling. Unang-una, witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. Pero baka naging totoo lang siya sa sinabi niya, ma'am, na si President Duterte, President Marcos Jr., ayaw na makonect dyan sa impeachment. Siya lang yung gusto. Tama yun, Admar, no? Marami naman nagsasalita sa kanila. Uulitin ko, katulad na rin ng sinabi ni Senate President Escudero, ang desisyon ay plenaryo. So kahit ka magkasalita ng magsalita, tama naman na dapat wag ka magsalita kasi senator judge ka. Pero you really cannot stop them from saying
what they feel, how they feel, no? But again, if we go back to the impeachment of President Estrada, to the impeachment of Chief Justice Corona, marami nagko-komentaryo. Pero sa dulo, paano ba naging boto? So, hindi ibig sabihin na nagkomentaryo ka, giveaway na yon sa posisyon mo. Kasi alam natin na ang boto is very political. So, hindi porke nagsalita si Senator Zubiri ng ganyan, ay nagpapakita na siya ng kulay niya. For all intents and purpose, baka nagsasabi lamang siya ng ganyan at pagdating sa actual hearing, iba naman ang kanyang direksyon. Karamihan niya mga politiko, pinapakaramdaman ang public pulse. Kasi halal sila ng taong bayan. Opo. Pero sa tingin niyo po, ma'am, yung kanyang mga pahayag na ito ay sariling opinion lamang at hindi nasaklaw sa kumbaga sa panig ng Malacanang, sa panig ng palasyo, sa panig ng presidente? Oo, Admar, sumasang-ayon ako dyan. Kasi ngayon lang ako nakakita ng press briefer na given 100% leeway to say what she pleases, what she wants. Pag umabot ka dyan sa podium na yan, kontrolado ang framing ng communication. Kontrolado ang priming ng communication. Ito, alam mo, gusto ko nga hamunin magbilang kayo, ilang beses sinabi ang Duterte habang siya'y nagsasalita. Kung sa daming beses siya nagsalita, sabihin natin sa 100, sa tingin ko minention niya ang Duterte mahigit ng 100. Wala siyang press briefing na hindi nasasabi si Duterte. So ano yan? Baka linyado yan. Baka maka-Duterte siya. Prof, ito pa, hindi ko alam. Ito pa, Prof. No, kung nakikita ninyo niya opinion siya, minsan na rin siyang kinwestiyon. Then meron siya sa parts of vlog niya, no? Which is hindi naman maitatanggal niya yung kanyang pagiging undersecretary diyan sa PCO. Doon sa kanyang vlog, nagkamali ata siya ng pag-analisa doon sa sinabi ni FPRRD doon sa presyo ng bigas. Malala nyo sa SONA, 'di ba? Tapos tinanong siya niyan doon sa tawag nito doon sa press briefing sa PCO. Pero ayaw niyang sumagot doon dahil kakaiba daw 'yon. Iba daw yung niya, sarili niyang opinion. Saglit lang tapos nagbibigay ka ng parang opinion din diyan sa palasyo, 'di ba? And maalala ko rin. Ito before naman ito siya naging naging PCO undersecretary sa isang programa ata niya or sa isang vlog. Nung tinanong din siya kaugnay doon sa magiging proseso doon sa paghuli kay FPRRD sakali meron ng warrant siya, nabanggit niya doon na iharap sa local court. Pero hindi na natin narinig yan nung siya ay nakaupo at naging undersecretary na. Prof, ito'y lumilitaw ulit ng mga videos na parang nagpapatunay na inconsistent itong mga sinasabi ng press briefer. Alam mo, Admar, pag ikaw pag ikaw ay nasa gobyerno, napakahalaga yung ethical standards at saka yung conflict, no? Ito makikita mo bakit siya meron pang vlog, bakit siya nagpo-podcast pa. Dapat yun, ginib up niya na. Yung pagiging press briefer niya, I don't know if it adds up to her followers and her YouTube site is monetized. So, there is a conflict of interest there. Clearly, she cannot serve two masters. The president, who is elected by the Filipinos, and her own self. Parang bumaba na ang ethical standards dito sa administrasyon na ito. Parang sige lang ng sige. Ikaw ang harap ng harap sa taong bayan.
ikaw ang tinitingnan ng taong bayan bilang tagapagsalita ng Pangulo. Tapos gaganyanin mo. So, hindi bali kung hindi na ikaw ang tagapagsalita at gusto mo pa rin mag-continue ng vlog mo. Pero kung mag-vlog ka tapos ibang-iba sa sinasabi mo, para sa akin, conflict of interest yun. Opo. Dito naman tayo sa naging payag ng Korte Suprema. Sa tingin mo, baka magalit na naman dito yung nasa Kamara at doon sa excited na sa impeachment kasi baka magkaroon ng delay dahil nga hiningi specific yung pagkakahingi ng mga dokumento sa Kamara. Kasama na yung unang tatlong inihain na immediately pa naman ang sinasabi sa Constitution ata para sa side ng Kamara na kung mayroong mag-hain immediately, forthwith dito sa Senate. So, yung Senate, yung Kamara, nakikita mo ba na possible maging delay or magiging useless din kung ipagpapatuloy pa rin itong impeachment trial na kumbaga sabay-sabay yung effort nila for good kung magpatuloy pa rin siya. So yung effort ng bawat panig nandoon sa dalawa na yon, Prof. Admar, ako depende kung sino maging speaker. Kung ang speaker si Mr. Romualdez, sa tingin ko ang linyahan niyan that is causing delay. But I think the Senate as an institution will honor and respect the Supreme Court process, and I don't think they will insist on scheduling a hearing while the Supreme Court process is pending. Because yung hinihingi ni VP Sara dyan is a decision that will clear the bottlenecks in the impeachment process. So mahalaga yung gagawin ng ating Korte Suprema dyan. Sana mas magandang na-aksyonan kaagad, pero belated as it may seem, napakaklarado yung direksyon ng Korte Suprema. Opo, pero may narinig ata ako na magkakaroon ng matinding trabaho yung bagong Solgen na si Darlene Berberabe dahil parang sa kanya ibibigay. Sa tingin niyo po ba advantage ito sa side doon sa side sa Kamara dahil bago ang Solgen, tapos si Solgen or ang Office of the Solicitor General, sila yung magiging abala doon sa pinagagawa noong mga nasa Kamara. Prof, parang problema namin, kayo depensa. Yung mga nagulat nga ako doon sa action na yun nung sinabi ng kanilang tagapagsalita na hinihingi nila ang tulong ng Solgen. Alam mo si Solgen, dati yung dekano ng College of Law sa UP, sumama yan sa JBC nung naghahanap ng papalit para doon sa recently retired na Supreme Court Justice. Sa tingin ko, that will also cause a delay kasi she will have to look into every documentary requirement that the Supreme Court is asking. So kung hindi magiging klarado ang House of Representatives, kung hindi magiging pulido ang pagbibigay ng mga documentary requirements, mahihirapan ang Solgen tumindig para sa interes ng gobyerno. Pero di po ba napakarami nila? Kasi maraming mga pumirma. 'Di ba? Meron na pinangalanan na nga yung mga magiging prosecutor, ng mga kongresista. Mas marami yung utak nila. So kaya nilang sagutin at hindi lang iasa dito sa Solgen. Prof, kasi pag nagsalita pa naman sila, talagang merong kasalanan talaga itong si Vice President Sara Duterte. Oo, Admar, talagang sa kanila, meron na silang verdict. Hindi pa nga nag-hearing meron na silang verdict. Kaya ang sagot ko sa iyo, depende kung sino speaker. Kasi medyo telling as an evidence yung sinabi ni campaign manager Toby Chanco.
doon nakita natin kung paano tatahiin yung naratibo eh. Kasi sinabi niya na wag ituloy, 'di ba? Nagpirmahan kayo at dahil sa kagustuhan ng magkaroon ng promisong pera. So very clear 'yon. So how do you now stand up against such statement? So depende kung sinong speaker. Kung hindi si Mr. Romualdez, sa tingin ko i-freeze siyang bolang yan. Oo. Maraming trabaho ang Office of the Solicitor General ngayon dahil maliban dito sa dagdag, no, kaugnay dito sa impeachment, meron pa sila doon sa PhilHealth. Baka nga sila rin yung magdepensa doon sa Maharlika. Nandun pa yung tawag nito, GAA. yung blanco na ano ba, yung sa BICAM report, or baka o habeas corpus ni PRRD. Tama, baka sa future nito baka may magsasabi na re-resign dahil for health condition na naman. Magaling 'yan, magaling si Solgen, magaling na lawyer. So at rinerespeto ko at pinagkakatiwalaan ko siya. Sana nagkataon sa ibang administrasyon pero mahusay 'yan. Dito naman po sa issue doon kay PRRD na meron na siyang mga huling habilin, tapos may kumalat pa na nakaratay daw siya sa hospital bed, which is hindi naman na totoo. Anong nakikita mo rito? Kasi una, itong maka-Duterte na mga senador, Robin Hood Padilla, Senador Bongo, and Bato, meron silang resolusyon na talagang papauwiin. Pero meron ding isang resolusyon, katandem ni FPRRD nung panahon ng 2016 election, Vice President, si Senador Cayetano, sa kanya naman, pahintulutan yung interim release. Kasi iniisa-isa niya doon yung yung karapatan pa rin, lalo na sa kanyang edad din po, at meron na rin mga nabigyan ng interim release, at yung likas na sa atin, sa kultura natin, yung pagbibigay galang, at saka at hindi naman yan first time talaga na may mga matatanda na nabibigyan ng pagkakataon, no? Anong nakikita mo dito, Prof, dahil nagiging maingay ulit yung mga opposition dito sa interim release na ito? Alam mo, unang-una, si Presidente Duterte, nung sinabing kakasuhan si Imelda Marcos, sinabi niya wag na kasi matanda na. Okay? Hindi siya tumingin sa nakaraang administrasyon kahit maraming gustong habulin ang dating Pangulong Aquino sa 44. Diba? May mga issues diyan. Yung paghahabilin, sa tingin ko yan nasa kultura natin. Pag medyo nagkakaedad ka na, medyo nagsasabi-sabi ka na, ito, ganito. So yun ordinaryo lamang, no? Yung paghahabilin na ipakremate, yun habilin sa isang anak. Wala tayong dapat pakialaman doon dahil yon ay usapan ng isang tatay at isang anak niya. Yung ginawang hitsura na butot balat, sa tingin ko naman hindi yon totoo. Yung wala siyang medication, of course, kung hindi ka kumakain ng pagkain Pilipino, talaga mawawalan ka ng mga gamot na iniinom. Sa akin lamang, 3 buwan na siya na nandun, na naghahanap pa rin ng ebidensya, na nagulat ako dun sa salansa ng ebidensya na totaling 1,000 something. Akala ko ba 30,000 ang pinatay? 'Di ba? Kasi ang crimes against humanity, hindi ko alam kung paano magiging crimes against humanity ang war against drugs. No? Yan ay isang government program. So ako nag-agree ako doon sa pabalikin nyo because of the age. Paharapin nyo sa korte ng Pilipinas. Kung sinasabi ninyo na walang korte ang husga
sa kanya, wag muna natin sarahan niyang pinto. Kasi ilang dekada na may pending na kaso ang mga Marcoses, merong judge na nagde-decide against them, no? Ang importante doon, korte ng Pilipinas ang maghuhusga sa isang Pilipino, lalong-lalo na ang dating Pangulo. Hindi mahirap maging Pangulo ng 6 na taon sa atin, sa Pilipinas. Napakahirap niyan. Kahit sa ang bansa, hindi natin kailangang husgahan siya. Kung gusto nyong husgahan siya dito sa Pilipinas. Yun ang dapat nating ginawa. Kaso, nakita naman natin itong administrasyon na ito, and I'm laying the blame on them. Lahat niyang kasama sa pagplaplano na dalhin si Presidente Duterte sa ICC, kayo ang nagbetray ng taong bayan. Kami, hinihingi lang namin yung soberanidad natin at ang korte natin umaandar naman. So, pabayaan natin ang korte natin ang humusga sa kanya. At kung sinong gusto mag-file, napakahirap mo naman dalhin yung gusto mangyari, no? Dadalhin ang mga witnesses abroad. Sinong gagastos nun? Estado? Dito nga sa rendition, illegal rendition na ginawa nila hanggang ngayon, hindi pa natin nakikwenta magkano sa intelligence fund ang ginamit para dalhin doon si Presidente Duterte. Marami pa tayong hindi alam, katulad yung eroplano, yung piloto, paano ka nagkaroon ng jurisdiction across several countries. Kailangan natin malaman yung buong storya. Kasi, katulad ng kumalat, no, may isang kumalat na satire na ang sinasabi si Presidente Duterte ang nagpatay daw kay then opposition leader Benigno Aquino. Kung hindi natin naaalamin, forever ba ang bansa natin? Hindi natin nalalaman kung sinong pumatay, kung sino nagnakaw, kung sino nagkapera, di ba? Kung sino ang gumamit ng cocaine. Kailangan po natin malaman yan nang matuto tayong mag-decide sa ating mga susunod na Pangulo. At utang natin yan sa susunod nating salinlahi. Opo, nabanggit pa nga na nasira daw yung ebidensya. Kung nasira yung ebidensya, paano ngayon niya magkakaroon ng magandang judgment yung mga huwes doon sa ICC? Tapos may hindi daw tutulong or hindi makikipag-cooperate pero napapabalita na nakikipag-ugnayan doon sa mga witness, no? So parang nagre-resurface nga ulit yung malusog pa si Secretary Boying Rimulya na matapang yung kanyang pahayag against sa ICC. Para ngayon nawawala na. Prof, siguro bilang panghuli, ano nang dapat gawin ng taong bayan dito sa dami ng mga balita? Meron pa ngayon na meron daw passport sa Malta itong si Secretary Gibo na kinorek naman ng National Defense na matagal na niyang ni-renounce yan. So ibig sabihin ng mga panahon bang 2016 kasi yon, nabigyan siya ng 10 taon. Siguro mensahe niyo na lang sa ating mga kababayan kasi ang daming mga ganap ngayon, Prof, no? Puro usaping politika. Kaya nga mas lutang ngayon itong usaping politika kaysa doon sa mga may nagawa ba ang Marcos administration. Okay, maraming salamat, Admar, no? Again, ano po ang dapat nating gawin? Humingi po tayo ng hair follicle test sa first family. Pangalawa, yun sa usapin ni Secretary Chodoro, humingi po tayo ng resibo. Napakahalaga yung sinurrender mo. Asan ang proof na sinurrender mo? Sa Malta, inaccept ba ninyo yung proof ng surrender? Bakit? Kasi may dalawa na ho tayong leader na supposedly nag-surrender ng kanilang citizenship. Si Senator po nung siya'y tumatakbong presidente at ngayon si Senator Tulfo. No, ayaw po nating maging ganyan ang uri ng leader na ating hinahalal. Pangatlo, siguro ho maging bukas ang ating isip
at ang ating mata sa mga nangyayari sa susunod na mga araw, kasi definitely they will try to bury this story about Mr. Tantoco. It is so unfair that patay na yung pinag-uusapan natin na namatay sa questionable circumstance. Napakahalaga rin na marahil yung asawa at yung pamilya ni Ginoong Tantoco will come out and really settle this issue. Kasi kung hindi, parang inurakan mo yung memory ni Ginoong Tantoco. So siguro continue to be vigilant. Marami pong nangyayari na sa tingin ko yung iba ay konektado sa Fourth State of the Nation Address. Definitely, itong meeting sa US will also be connected to that State of the Nation Address. And let's keep vigilant and help each other as we try to see through things, because at the end of the day, the mandate belongs to the people.